Hello guys! So today is gagawa tayo ng Filipino pickled papaya or yung tinatawag nating atsarang papaya. Sobrang dali lang neto gawin at tiyak na magugustuhan ninyo ang recipe ko. Hindi na kayo bibili pa ng atsarang papaya sa palengke dahil kayo mismo ay pwedeng-pwede nyo nang gawin to sa bahay ninyo. As lang na meron kayong ingredients na available. Pwede nyo rin itong gawing pang business or ipamigay sa mga kamag-anak or kaibigan ninyo. Siguradong magiging masarap na ang inyong pananghalian or ang inyong hapunan kapag merong kapares na atsara ang mga ulam ninyo. So, simulan na natin gumawa ng atsarang papaya. Ilalagay ko na rin sa description box yung exact ingredients ng recipe na to. Bali, ang ginamit ko na suka dito is apple cider vinegar at saka sukang maasim ng dato puti. Dahil alam niyo naman, nasa ibang bansa tayo, mahirap humanap ng mga Filipino product. Kaya syempre, gagawa na lang tayo ng solusyon para makagawa lang ng atsara. Ang gamit ko dito is isang buong hilaw na papaya. So, ang gagawin nyo lang is gagayatin nyo yung papaya, tatanggalin nyo yung buto, and then, kung meron kayong gadgaran, is pwede nyong gamitin yon. And kung meron naman kayong food processor, is mas madali yon. Depende kung anong klaseng hiwa ang gusto nyo sa papaya ninyo. Usually kasi ginagadgad lang naman natin yung ating papaya. Mas maganda kasi kapag gadgad yung papaya natin, madaling nguyain and super crunchy pa rin niya. Ito na yung ating kinadkad na papaya. So, ganyan yung itsura niya. Lalagyan natin siya ng 4 na kutsarang asin. So, maglalagay tayo ng gloves kasi medyo malagkit yung papaya dahil sa dagta niya. So, gagawin natin is tatanggalin natin yung kanyang dagta. 1, 2, 3, 4. Aalisin lang natin yung tubig sa papaya. Yung asin kasi, ginagawa niya, siya yung nagre-release ng tubig sa papaya para matanggal yung katas niya. Andiyan na yung ating asin. Gagawin natin is lalamas-lamasin lang natin para lumabas yung katas ng papaya. Itong papaya na to, sigurado ako lang to, mga 2 garapon lang yung magagawa ko neto. Maliit lang yung aking lagayan. So, nakikita nyo, magtutubigin na yan maya-maya kapag na-release na ng papaya yung kanyang katas. Nakita nyo, magtutubig na siya. Ayan o, lalabas na yung katas ng papaya. Medyo madulas-dulas kasi siya kasi yung dagta ng papaya kasi hilaw na papaya to. Nakita nyo, kumunti na yan. Liliit na siya. Siguro mga 2 garapon lang magagawa ko neto. After nyo malagay yung asin, hayaan nyo muna siya dyan siguro mga 5 minutes. And then magpapakulo tayo ng tubig. And then after natin mapakulo yung tubig, isuhugasan natin yung napiga nating papaya para maalis lang yung alat nung asin. Alright. So, ang gagawin natin pipigain natin tong papaya na may asin para maalis yung katas ng papaya. Makikita nyo naman, no? So, pipigain nyo lang siya ng bongga. Kung meron kayong cheesecloth, pwede nyong gamitin yun. Pero kung kaya nyo naman siyang pigain nyo na lang. So, after nyo siya mapiga, ilalagay nyo lang siya dito sa strainer. So, ayan na siya. Tignan nyo naman yung katas ng papaya na nakuha natin. Sobrang dami. Alright, ito na yung ating napigang papaya. Ganyan na yung itsura niya. So, ito na yung tubig natin na mainit. And then, ang gagawin natin is ibubuhos natin siya dito sa ating papaya. And wag nyo siyang ibababad. Once na pinuhos nyo na dito yung mainit na tubig, is isalin nyo kaagad siya dito sa strainer para hindi maluto yung papaya natin. Pero para lang mahugasan siya, maalis yung alat nung asin. And after natin masala yung tubig and ready na to para gawing atsara, hahayaan lang natin siya dito sa strainer para madrain yung tubig and hayaan din natin siyang lumamig. So, habang inaantay natin na lumamig yung ating papaya dito is hihiwain naman natin yung ating ingredients. Bali, ang gagamitin ko is 2 carrots, 1 sibuyas, bell pepper. Wala akong kulay green, yellow lang. So, ito yung gagamitin ko. And luya. Siguro 2 pirasong luya. Gagamit tayo ng 1 buong bawang. So, hihiwain na natin yung ating gulay.
Yung carrot natin, lalagyan natin siya ng design para maganda siya sa bote. So, gagawa na tayo ng brine solution. Ito na yung ating pickled solution para sa atsarang papaya natin. Ang gagamitin natin is 2 cup ng vinegar. So, wala akong regular na vinegar. Ang gagamitin ko lang na vinegar is yung apple cider vinegar. Bali, gagawin ko is 1 cup ng apple cider vinegar. And then, 1 cup ng dato puti. Itong sukang maasim. Kasi wala akong regular na suka. Ito yung may kasama na siyang ganto, yung may sili. Ito lang yung suka ko. Bali, hahatiin ko na lang siya ng tigwa 1 cup. Ayan. Hahayaan ko na yung sili. Kasi nasama siya eh. So, 1 cup ng suka. And then, apple cider vinegar. Kasi wala akong ibang suka. So, yan lang yung gagamitin natin. 1 cup. So, 2 cup na to. And then, 1 cup ng asukal. Asukal na puti lang to. So, 1 cup yung gagamitin ko din. And, tunawin nyo na siya dito, guys. Bago nyo siya isalang sa apoy, kailangan tunawin nyo na siya. Alright. And then, 1 teaspoon ng asin. Ayan. Okay na yan. Kailangan nyo ng buong paminta, kaya lang wala akong buong paminta. So, gagamitin ko is ito na lang durog. Pwede naman yan. Durog lang naman siya. 1, 2. And then, lalagyan din natin siya ng laurel. Kung maliit yung dahon ng laurel nyo, pwedeng 3, is pwede na yan. And then, haluin nyo lang siya. Siguraduhin nyo lang na natunaw yung asukal sa ilalim. Kasi hindi nyo siya pwedeng haluin sa kalan kapag kumulo na siya. So, ilalagay na rin natin yung ating raisins, pasas. So, gagamitin ko is 1/2 cup. Ilalagay na natin siya dyan. And then, ilalagay na rin natin yung ating sibuyas, tsaka bawang. So, yung luya, isasama na rin natin siya. Iiwan natin yung ating carrot at tsaka bell pepper. So, ito na yung ating solution. Gagawin natin is pakukuluan natin to hanggang kumulo siya. Siguraduhin nyo lang guys na wala na yung asukal sa ilalim kasi baka masunog siya kapag hinayaan nyo yung asukal na nandun. So, while nandito pa lang siya sa lamesa, haluin nyo na siya kasi hindi nyo siya pwedeng haluin kapag pinapakuluan nyo na siya, okay? So, pwede na nating pagsamahin itong carrot tsaka itong ating bell pepper. Antayin lang natin kumulo yung ating suka. And, gagamit din tayo ng garapon. Depende kung gaano kalaki yung garapon na gagamitin nyo. Ako siguro, kasya na dito yung 4 para sa ating atsara. Ayan, kumukulo na yung ating suka. Hayaan lang natin siyang kumulo. And, man natin kung tama na yung lasa na para pwede nyo pa siyang ma-adjust. So, dagdagan natin ng asin kasi feeling ko kulang ng asin. Dapat medyo maalat-alat. Medyo maanghang siya kasi merong labuyo yung suka ko. Pero okay naman yung lasa niya. So, ganyan yung kulay niya. So, kumukulo na siya. Kumukulo na siya. Pwede na natin siyang patayin. So, kumulo na yung suka natin. Antayin natin na lumamig siya bago natin siya isalin dito sa ating papaya. Para hindi maluto yung papaya. Kasi medyo mainit-init pa tong suka. 12 seconds later. Ito na yung ating brine solution. And medyo malamig-lamig na siya. Pwede na natin siyang isalin sa ating papaya. So, isalin na natin siya. So, ito na yung ating atsara. Tadan! So, haluin lang natin siya. Kita nyo naman. Ito na yung ating atsara. So, gagawin natin, isasalin natin siya sa ating garapon. Ito yung ating garapon. So, ito na yung ating atsara. So, ito na yung ating atsara. Bali, 4 na bote yung nagawa natin sa ating isang buong papaya. So, kailangan, while mainit pa siya, tatakpan na natin siya para tumagal siya. Ayan, ito na yung ating pickled papayas. Kailangan mahigpit yung pagkakatakip ninyo para matagal siya sa rep. So, ito na yung ating pickled papaya. 4 na garapon yung nagawa ko. Ayan. So, pwede ko na siyang ilagay sa loob ng ref and tatagal to sa loob ng ref ng ilang buwan
hanggat hindi nyo pa siya nabubuksan. So, if ever na nabuksan nyo na siya, i-consume nyo muna lahat bago nyo buksan yung ibang garapon ninyo. And itong 3 garapon na to is tatagal pa siya sa loob ng rep ng ilang buwan. Depende kung gaano kayo karami kumain, and depende rin sa ulam ninyo. So, buksan natin yung isa. Ito. So, ganito yung itsura niya. Tadaan! So, ayan na yung ating pickled papaya. So, kung nagustuhan nyo man yung aking video is don't forget to give me a thumbs up and subscribe na rin kayo. And madami rin akong ibang mga video na cooking tutorial sa aking channel. So, kita-kita na lang tayo ulit sa susunod nating mga lutuan. So, ito na yung ating pickled papaya.